Matindi mga kababayan ngayon yung mga kaganapan, lahat breaking news. Una yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng kanyang mga cabinet members na mag-submit ng courtesy resignation. Ito po yung, hindi siya yung Pangulo mga kababayan, na kung ano lang yung gusto niya, yun na. Hindi siya diktador. Anyway, ito pong mga members ng cabinet talaga, mga cabinet secretaries. Pag tinanggal mo niya sinibak, sumasama ang loob pagkatapos bumabaliktad, imbis magpasalamat na lang kasi once in his lifetime, mga kababayan, nabigyan siya ng posisyon as cabinet secretary, as cabinet member. Pag natanggal ka, hindi ka na na-reappoint kasi pinasabit ng courtesy resignation. Alam mo na ang dahilan. Hindi umabot sa expectation ng ating Pangulo yung inyo pong trabaho. Ganon. Manahimik ka na lang. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Matindi mga kababayan ngayon yung mga kaganapan, lahat breaking news. Una yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng kanyang mga cabinet members na mag-submit ng courtesy resignation. Ito po yung breaking news kanina from ABS-CBN. Marcos calls for courtesy resignation of all cabinet secretaries in bold reset. Ito yung in-announce niya, mga kababayan, doon sa podcast niya with Katoning. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, with the result niya ng midterm election, nagsalita na niya yung ating mga kababayan. They expect results niya, not politics, not excuses. Yan po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong. Aminado siya na hindi natutuwa ang ating mga mamamayang Pilipino sa kanyang administrasyon. O diba? Yung ating Pangulo po, marunong makinig. Hindi siya yung Pangulo mga kababayan na kung ano lang yung gusto niya, yun na. Hindi siya diktador. Anyway, ito pong mga members ng cabinet talaga, mga cabinet secretaries, they serve at the pleasure ng ating Pangulo. Alam naman po nila yan. Kaya sunod-sunod na po yung pag-tender ng courtesy resignation. Pero hindi nangangahulugan po na lahat ng mga cabinet secretaries na nag-tender ng courtesy resignation ay papalitan. Ang rason po kung bakit lahat sila pinasubmit ng courtesy resignation para yung ating Pangulo magkaroon siya ng free hand na piliin after thorough review ng kanila pong performance. So tingin ko marami sa kanila ang makakabalik. Pero sigurado, marami din ang diretso na pong matiterminate or mapapalitan mga kababayan sa kanilang mga posisyon. Yung hindi umabot sa expectation ng ating Pangulo at siyempre ng ating mga mamamayang Pilipino. Kitang-kita naman po sa mga members ng cabinet ng ating Pangulo kung sino talagang nag-perform. Di ba po? Pero ang ating panawagan naman, doon sa mga hindi na makakabalik, tulad ng una na nangyaring cabinet revamp, sana naman po, pag hindi kayo na-rehire, di kayo nakabalik bilang secretary, wag na ninyong tutularan yung mga nasibak na cabinet secretaries tulad po ni Atty. Trixie Angele bilang unang PCO secretary, tulad po ni Executive Secretary, former Executive Secretary Vic Rodriguez. Kinalaban na po yung ating Pangulo, tapos umanib sa mga Duterte. Pag ganyan kayo po, mag-iingat sa inyo. Hindi na kayo pagtitiwalaan pa ng ibang mga politiko. Kasi delikado. Pag tinanggal mo niya sinibak, sumasama ang loob pagkatapos bumabaliktad, imbis magpasalamat na lang kasi once in his lifetime, mga kababayan, nabigyan siya ng posisyon as cabinet secretary. Di ba isang honor at pribilehiyo? Tapos kung ikaw ay natanggal, malamang ang rason kasi may nagawa kang masama kaya ka sinibak. So wag mong isisi doon sa appointing officer, sa ating Pangulo. Binigyan ka na ng tiwala, kaya lang sinira mo yung tiwala ng ating Pangulo. Kaya ka nasibak. Pagkatapos babaliktad, sisiraan na yung ating Pangulo. Huwag ganon. Tularan ninyo si Cesar Chavez na ilang months lang, mga kababayan, sa kanyang posisyon as PCO Secretary. Kababayan natin, taga rito pala sa amin yan, siya taga Malinaw, si dating PCO Secretary Cesar Chavez, yung pinalitan pa lang ni J. Ruiz. At may narinig tayo na si J. Ruiz, I think, papalitan din. To kasama na siya sa dapat mag-submit ng courtesy resignation. At sabi sa mga naunang balitang lumabas, malamang madiritsoan si J. Ruiz at mapalitan.
Kasi matagal na natin hindi nakikita si J. Ruiz. Ang very active po, PCO USEC, Attorney Claire Castro. Kahapon siya pa yung nagsasagawa ng press briefing. Iwan ko ngayon, nabanggit niya yan. Itong massive revamp, mga kababayan, sa Marcos Cabinet, na topic ito kahapon sa press briefing ni Claire Castro. So sana naman ganon. Si Cesar Chavez po nanahimik, hindi na siya nagsalita. Kasi alam niya, dapat naintindihan natin, you are at the pleasure of the President. Pasalamat ka na lang na nabigyan ka ng pagkakataon to serve as cabinet member. Pag natanggal ka, hindi ka na na-reappoint. Kasi pinasabit ng courtesy resignation. Alam mo na ang dahilan. Hindi umabot sa expectation ng ating Pangulo yung inyo pong trabaho. Ganon. Manahimik ka na lang. Huwag awayin yung ating Pangulo. Tulad ng ginawa ni Vic Rodriguez, nanira. Tapos si Atty. Trixie Aguiles. Kaya delikado ito mga taong ito. Na pag natanggal po sa trabaho, sinisiraan yung boss. Itong mga tao ito, si Vic Rodriguez, limbawa, tapos si Trixie Aguiles, malamang yung mga susunod na administration, iiwasan sila na bigyan ng posisyon kasi masama ang ugali. Naninira. Ang model nila kasi, ang idol nila, si Sara Duterte. Mahilig manira. Di ba po mga kababayan, ibigay ko muna sa inyo yung kwento, yung breaking news kanina. Tapos kung sino-sino na mga cabinet members yung nagsubmit ng kanilang courtesy resignation po. Ito yung balita muna. President Ferdinand Marcos Jr. called for courtesy resignation of about 30 cabinet secretaries in a bold reset following his party's less than total victory in recent midterm election. It's time to realign government with people's expectation. This is not business as usual, sabi ng ating Pangulo doon sa kanyang podcast with Katunying. The people have spoken and they expect results. Not politics, not excuses. We hear them. And we will act, sabi ng ating Pangulo. The President earlier said that the results of the election showed that the public wanted an end to politicking. And it was disappointed with the service provided by the government. Ang mensahe sa aming lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Tama na ang pamumulitika ninyo at kami naman ang asikasuhin ninyo. Baka niya naman Mr. Maravillas gamitin naman ito ng mga DDS vloggers at ni Sara Duterte at kanyang mga kakampi tulad ni Panilo, tulad ni Harry Roque. At dapat na niya mag-resign ikaw at ipalit na si Sara. Malamang ganon. And in fact, yung isa nilang vlogger, yung isa sa mga pinatawag po na iyak ng iyak, si Crisitio, ang gusto ipasibak sa ating Pangulo, hindi yung cabinet secretary daw, kundi si Martin Romualdez. Pinag-iinitan niya yung kanyang kababayan, si Martin Romualdez. Yan po ang post niya. Kifichu, si Crisitio ito po. Sabi niya, breaking, BBM has called for the resignation of all his cabinet secretaries. OMG, starting from zero. He says people have spoken. Bongbong Marcos, sir. Di ko gets, di naman nila kasalanan yung gulo and yung poor showing ng admin slate. Kasalanan ni Martin Romualdez. Only one person you need to ask to resign him. Hi, sabi ko na nga ba, it's always the ordinary government workers who get laglag. Sabay post mga kababayan ng report ng Manila Bulletin. Breaking, following unfavorable results of recent midterm elections, President Marcos has called on all cabinet secretaries to hand in the resignation, reiterating that the people have grown tired of politics and are now expecting action. Matanda na mga kababayan ito sa si Crisitio bilang reporter ng Manila Bulletin at vlogger na rin, hindi pa maintindihan kung bakit ang tinatanggal ng ating Pangulo, pinare-resign yung mga cabinet secretaries. Yung mga cabinet secretaries kasi kaya pinagre-resign niya, pinapasabit ng courtesy resignation kasi ito sakop ng Pangulo, nasa executive department. Alangan man si Martin Romualdez na speaker, elected by the Filipino people bilang congressman ng Leyte, wala pong kapangyarihan ng presidenteng sibakin si Martin kasi duly elected siya ng mga mamamayang Pilipino. Pinili siyang speaker not by the president kundi ng majority members ng Congress. Nag-iisip ka ba, Crisitio, nasa legislative department si Martin? Hindi siya pwedeng tanggalin ng ating Pangulo. Marunong rumispeto ang ating Pangulo ng checks and balances sa gobyerno. Talaga itong mga taong ito. At saka, alam namin kung bakit galit kayo kay Martin Romualdez kasi possible candidate si Martin for president na magiging kalaban ni Sara Duterte kung hindi siya ma-convict. Pag na-convict po,
Hindi na si Sara kandidato. Maghanap ang PDP laban kung sino ang mamanokin nila. Yung mga dilawan, mayroon ng manok. Si Risa Ontiveros, nagsalita na po kahapon. Open daw siya sa mga possibilities. Si Bam Aquino, yan lumilitaw na yung mga pangalan ng mga dilawan. Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Pagkatapos si Bongo daw sa PDP laban. Ayan, pinalilitaw na ngayon. Tapos si Tulfo. Si Raffy Tulfo, mga kababayan. Pino-float na yung mga possible candidates, mga kababayan, for President and Vice President this early. Ngayon, balikan natin yung kwento dito sa pagpasubmit ng courtesy resignation ng ating Pangulo sa mga cabinet secretaries. Siguradong i-exploit na naman ito. Babaluktutin ang mga kwento at sisiraan yung ating Pangulo. Wala na niyang mabuti sa mga cabinet members. That is normal po. Kahit yung mga previous administration, kahit si Digong po, ginawa ito. Bakit okay sa panahon ni Digong? Pagkatapos ngayon, hindi okay. Di ba? This is normal occurrences, mga kababayan. And dapat ngang magpasalamat tayo kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nire-recognize niya yung kakulangan ng kanyang administrasyon at gusto niyang itama yung mga mali, yung mga pagkukulang, gusto niyang i-address. Di ba magandang ganyang uri ng Pangulo po? Yan o, ina-acknowledge niya ang mga pagkukulang ng kanyang administrasyon. Ang minsaya niya sa aming lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Tama na ang pamumulitika ninyo at kami naman ang asakusyuhin ninyo. Ang pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang pagbuo ng mga project na hindi pa nila nararamdaman. Kaya sabi dito sa balita, the bold reset of the cabinet was aimed at giving Marcos room to evaluate the performance of each department and determine which officials will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities. Sabi po ng Presidential Communications Office, this is not about personalities, anya. It's about performance, alignment, and urgency, sabi ng ating Pangulo. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized, but we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over, sabi ng ating Pangulo. The President said that while many officials have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country required a renewed alignment, faster execution, and results-first mindset. The palace added that government services would not be interrupted during the transition, and stability and meritocracy would guide the selection of his new executive team. Hanggat hindi tinatanggap yung final courtesy resignation po, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng mga cabinet secretaries. O ngayon, bilang pagtalima, sunod-sunod na po nag-submit ng kanilang courtesy resignation yung mga cabinet secretaries, including Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero may mga nauna na sa kanya. Ipakita ko po sa inyo kung sino yung sunod-sunod mga kababayan na nag-resign, nag-courtesy resignation po. Galing ito mga kababayan sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Dear Mr. President, I hereby respectfully tender my courtesy resignation as Executive Secretary, Office of the President. Upon your acceptance, the undersigned will immediately begin the process of turning over in an orderly manner all the matters pending in my office. It has been an honor to be a member of your cabinet, Mr. President. I will continue to serve the Filipino people alongside you towards a bagong Pilipinas. Ganyan po mga kababayan ang honorable person. Walang kung ano-anong pinagdadaldal. Agad-agad, as a good soldier, you follow the order with humility and with honor. A real gentleman, mga kababayan. Dapat ganun. Hindi pag siniba ka o hindi na tinanggap uli, finally, ni-receive yung courtesy resignation mo, babaliktad ka na tapos magsisimula ka ng manira. Tulad mo ng mga nauna na mga nasibak sa posisyon. Yung pinasubmit ng courtesy resignation tulad ni Trixie Angeles, biglang bumaliktad po. Tapos, nagsimula ng magsalita laban sa administrasyon. Yung mga ganyang ugali po, dapat hindi na po tinitiwalaan ng ganyang mga uri ng tao. Wala na dapat na boss ang mag-rehire sa kanila o tumanggap ng trabaho galing sa kanila kasi masama ang kanilang karakter. Pag nasibak, masama ang loob. Pagkatapos, maninira na, hanap na ng issue laban sa administrasyon. Pinasibak kayo kasi may nagawa kayong pagkakamali or kakulangan sa serbisyo. Ang dapat pagalitan ninyo, sarili ninyo. Hindi kayo umabot sa expectation ng presidente. And you have to understand na pag tinanggap mo siya, ganun ang natura.
You serve at the pleasure of the President. Ganon. Di sana kung nasasaktan kayo sa ganyan, hindi ninyo matanggap, hindi na ninyo tinanggap sana yung offer sa inyo. The fact na inoferan kayo, dapat magpasalamat na kayo. You were given that opportunity to serve the Filipino people. Ito na, yung mga nag-resign, mga kababayan, 32 minutes ago. Finance Chief Ralph Recto submits courtesy resignation to the President. DOTR Secretary submits courtesy resignation as DOTR Chief. Ito baka hindi tanggapin yung courtesy resignation mga kababayan. Kasi performer sila. Si Finance Chief Recto, tapos ito si Diso ng DOTR. Maganda naman yung performance ng kanilang departamento. So ito, Aguda to submit courtesy resignation as DICT head. Ito yung latest pala. Aguda resigns as DICT head. Nag-resign na pala. Ito magaling din ito. Baka i-retain siya mga kababayan. Investment in Economic Sargo to submit courtesy resignation. Ito pa, Gatchalian to resign as DSW chief following Marcos order. Baka i-retain din ito mga kababayan. Maganda yung performance ng DSWD. Si MMDA chairman, kasi cabinet secretary position din yan. Cabinet level. As MMDA chairman, with the rank of cabinet secretary, Chairman Artes will comply with the directive. He serves at the pleasure of the President. Thank you. Si Pangandaman, Budget Secretary Pangandaman, nag-resign na rin. Recto Pangandaman resigns from cabinet. Si DA Secretary Tio Laurel steps down as Agriculture Secretary. Baka i-retain din po ito si Tio Laurel kasi maganda naman po ang performance ng DA. Pero tingnan natin, abangan natin yung mga susunod na desisyon ng ating Pangulo. Si DILG Secretary John B. Crimolia to submit courtesy resignation as DILG Chief. Ito si Pangandaman, Budget Chief to submit courtesy resignation. Maganda naman ang performance ni Pangandaman as Budget Secretary. Baka i-retain siya. Si Economic National Socio-Economic Planner Arsenio Balisacan is willing to step down from his position if President believes someone else can perform better, sabi po niya. Ito si Labor Secretary Bienvenido Laguesma intends to file courtesy resignation. 2 minutes ago lang po. Ito, Solgen Midardo Guevara to resign as ordered by Marcos. DOA Chief Lutilla submits courtesy resignation. Si Kakdak, mga kababayan, Migrant Worker Secretary Hans Kakdak turn his courtesy resignation. Pero si dating OWA Administrator Arner Ignacio po, nilinaw po ni Yose Castro, hindi po yun nag-resign, sinibak talaga po. Dahil sa anomalya, yung 1.4 billion yata yon na land deal po, land acquisition deal, anomalous. Itong si Arnel Ignacio, DDS po ito. Para malinaw po. Tingnan ninyo ang mga reactions ng mga DDS. Dito sabi ni Antonio Quiros, they used to call that revamp the cabinet. Tapos may nag-react. Ayan DDS ito. Mary Grace Canido Lacson. Used but for this administration, it is called escape plan. Cause bloodbath is coming. Ganon sila mag-isip. Ang kanilang pananaw. Dahil sa banta na bloodbath, malayo man po yon na issue sa bloodbath. Ang bloodbath po nasa Congress, doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Wala man kinalaman sa cabinet cabinet performance ng mga cabinet members. Pilit nilang inuugnay po sa pagbabanta ni Sara Duterte. By the way, mamaya ibigay ko sa inyo kasi naglabas na po ng schedule para sa Senate trial, impeachment trial na magsisimula June 2 mga kababayan. May nilabas na po timeline si Senate President Chis Escudero. So ang pinaka-latest po na nag-submit ng courtesy resignation, si DOA Secretary Lutilla has announced that he has submitted his resignation effective upon Marcos acceptance. 9 minutes ago. O ngayon, basahin natin yung ilang mga courtesy resignation at statement ng ilang mga cabinet secretaries. Ito yung galing kay Tio Laurel ng Department of Agriculture. The President has spoken. It's clear. He seeks the flexibility to respond to the people's clamor as conveyed in the recent midterm polls. As members of his official family, we are called to support his efforts to recalibrate and move forward with renewed focus. I have submitted my courtesy resignation and now leave it to the President's good judgment to determine whether I shall continue to be part of his team as he advances his vision for the country. In the meantime, I will continue to serve the Department of Agriculture and its stakeholders to the best of my abilities. I remain guided by a commitment to public service in the greater good of the Filipino people.
Yan po ang magaling na secretary. Walang kung ano-ano pang rason o depensa. Kasi, sabi nga natin, lahat naman sila at the pleasure of the president. Hindi yung pag hindi na ni-retain, masama na yung loob, maninira na. Kung ano-ano na yung pinagdadaldal at magti-text na kay magchat-chat na kay Marlica. Isa na siya sa mga sources ni Marlica ng mga paninira. Sabi ni Marlica, hulaan niya sa akin puting ahas. Ganon mga kababayan. O ito naman yung statement ni Finance Secretary Recto. The President carries the heavy burden of leading the nation through complex global and domestic challenges. This bold decision was made with this desire to put people in country first. That I serve at the pleasure of the President is a thought that has never been lost on me from the day I assumed office. I have already submitted my courtesy resignation without delay o reservation. Yan ang leader. O ngayon, mga kababayan, doon na tayo sa sabi ko sa inyo, may schedule na po yung impeachment trial na pinablish si Senate President Chis Escudero. Mamaya, yung i-update ko na lang po kayo sa mga susunod nating videos, yung iba pang mga magre-resign na mga cabinet secretaries. Wala man silang choice, kundi mag-resign, mag-submit to comply. By the way, isama ko na rin po ito pala, no? Si DND Secretary Gibo Teodoro nag-tender ng resignation na rin, courtesy resignation. Ayan po, 6 minutes ago. Ayan, press release ng DND. Statement on the President's call for courtesy resignation of Cabinet Secretary. Secretary Gilberto Teodoro has submitted his courtesy resignation to President Marcos this morning and assures the public that the Department of National Defense, its Bureau, especially Armed Forces, will continue to fulfill its mandate of upholding our sovereignty and territorial integrity, ensure the continuity of public service in support of national development during this time of transition. Sa tingin natin, si Gibo, maganda naman yung kanyang performance, yung kanyang trabaho as DND Secretary, baka ma-retain po. Ito na yung proposed timetable po for Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ayan, sabi rito, this reflects Senate President Francis Escudero's message to all parties involved last February via RG Cruz, yung report. Ayan po. June 2, resumption of session, presentation of articles of impeachment by those prosecutors in approval of the revised rules of procedure on impeachment trial, 3 o'clock in the afternoon. June 3, 2025, convening of the impeachment court in oath-taking of incumbent senator judges, 9 o'clock in the morning. June 4, issuance of summons. June 14 to 24, reception of pleadings. July 25, pre-trial. July 28, inaugural session of the Senate of the 20th Congress, 10 o'clock in the morning. Joint session of Congress to hear the State of the Nation address ng ating Pangulo at 4 o'clock in the afternoon. July 29, oath-taking of the newly elected senator judges before the Senate sitting as an impeachment court, 9 o'clock in the morning. Plenary session of the Senate, 3 p.m. July 30, start na po ng trial. From 9 o'clock in the morning to 2 p.m., 9 in the morning to 2 in the afternoon. Ito, sumulat na po si Chis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez. Sabi dito, Senate President Escudero writes to Speaker Martin Romualdez stating the Senate is set to receive the House prosecutors for the reading of impeachment charges against Vice President Sara Duterte on June 2. Impeachment Court convenes on June 3. O ito po, yung sulat. Pursuant to Rule 1 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, we would like to inform your good office that having taken proper order on the impeachment of Vice President Sara Duterte, the Senate shall be ready to receive the House of Representatives panel of prosecutors at 4 o'clock in the afternoon on June 2. As stated, our letter dated February 24, the Senate shall expect the prosecution to read the 7 charges under the articles of impeachment in open session. Thereafter, the Senate shall be convened as an impeachment court or at 9 o'clock in the morning on June 3 for the purpose of issuing the summons and such other relevant orders. Thank you. Yan o. Copy furnished si Sara Duterte. Sara Duterte, Vice President. So ito po yung mga kaabang-abang. Una siyempre, itong cabinet revamp, mga kababayan ng ating Pangulo. Then, ito pong impeachment trial laban kay Sara Duterte. So abangan natin mga kababayan yung mga developments. Ulitin natin ang mga cabinet secretaries. Huwag bleeding hearts po. Pag hindi na kayo
niretain, magpasalamat pa rin sa ating Pangulo. Kasi napakapalad ninyo, binigyan kayo ng pagkakataon na maging cabinet secretary. Ilan lang sa mga Pilipino na bigyan ng ganyang pagkakataon. Hindi yung gagayahin ninyo yung ginawa ni Victor Rodriguez tapos ni Trixie Angeles. Ang tularan ninyo si dating PCO Secretary Cesar Chavez. Tumahimik na lang po si Cesar Chavez, balik siya sa kanyang trabaho sa DCRH. Ganun lang po. Hindi yung pag natanggal kayo sa trabaho, bibirahin na ninyo yung dating boss ninyo, sisiraan na ninyo. Hindi maganda ang ganyang pag-uugali po. Sino pang magugusto sa inyo na kunin kayo sa posisyon pag ganyan ang mga pag-uugali ninyo? Ako umalis sa aking halimbawa, nag-retire tayo, may mga problema din kami, pero hindi ko na sa inyo kinikwento. Di ba? Narinig na ninyo yung former boss ko, siniraan ko dahil nag-resign ako. Nag-early retirement tayo. Wala kayong marinig na ganon. Kasi dapat ganon ang pag-ugali natin. Kasi kahit papano, may mga magandang pinagsamahan din kayo ng presidente, di ba? Nabigyan kayo ng pagkakataon na maglingkod, di ba? Isang malaking honor yon na binigay sa inyo ng ating Pangulo. Ganon dapat. Tama po mga kababayan. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.